Good morning, guys! Katatapos lang po nating maligo. Kahit sobrang lamig sa labas, naligo na lang tayo. Nag-message ako kay Steph. Sabi ko mga 11 a.m. na lang ako mag-start. Kasi alam nyo po, today, sa labas, nag-froze na naman po yung ground. Kumbaga, nag-yelo-yelo na naman. So, delikado po maglabas-labas. Kaya yung mga bata din po today, free sa school. Kaya sarado po yung school nila. Kaya yung mga teachers din hindi magpasok sa trabaho. Kaya yun nga po, sobrang dula sa daan. Kaya mag-start po ako ng 11 a.m. today sa work. Kaya si Marcel mismo, ayaw sana akong papasukin. Sabi niya, wag ka na kasing pumasok. Sabi ko, hindi pwede. Kaya mangyayari kasi kapag hindi ako pumasok today, i-work ko yung oras ko ngayong araw sa ibang araw, which is ayaw ko po kung halimbawa ngayon yung trabaho ko dapat, ngayon ko din dapat gawin. Kaya yung off ko nga, na lang Tuesday tsaka Sunday, tapos baka mamaya i-work ko pa yun sa Tuesday next week. So wala na naman akong off buong linggo. I mean, isa lang yung off ko buong linggo next week. So sabi ko sa kanya, sige, mag-message ako kay Steph, instead na 9 a.m., 11 a.m. na lang ako mag-start sa work. So pumayag naman. Kaya buti na lang din, ihatid po niya ako mamaya sa trabaho. Nag-code, nga ngayon dito code red. Pero hindi po to sa buong Netherlands. Dito lang po talaga yan sa, sa North. I mean, dito sa Friesland. Kahit na ngayon dito, makita ko talaga yung daan, alam nyo. Para siyang tubig, pero hindi po yan siya tubig or basa. Talagang yellow po yan siya na, matigas, na sobrang, dulas. Ganyan po dito kapag winter. Mas delikado pa po yan siya kaysa sa mag-snow. Kaya itong na to ngayong weather ngayong araw, kaya talagang hindi ka makapag-bike. Kahit paglakad ka, alam nyo, magsimplang ako doon, madulas ka. Sa, sa dulas ng daan. Kaya buti na lang, mamaya, alas 11 ako mag-start. Siguro, medyo nag-melt na siguro yung yellow. Tsaka buti na lang din. Nag-okay si Marcel. Sabi ko sa kanya, mo pa rin ako, alas 11 ako magtrabaho. Nagsabi na ko kay Steph. Sabi niya, sige, okay sa akin yung time na yan. Kaya kung sa kanya lang, hindi niya ako papasukin Pero ka hardworking man tayo. Alipin ang salapi, kailangan mabuhi, guys. Pauwi kaya tayo ng Pilipinas, kailangan may pamasahe pa, probinsya. Speaking of din pamasahe pala, alam nyo, hindi ko maintindihan. Yung eroplano po dyan, may yung pamasahe ng eroplano dyan sa Pilipinas, yung mga domestic lang, mas mahal pa kaysa palabas ng Pilipinas. Ay yung sa amin po, mag-airplane kasi ako pauwi sa probinsya. So, yung flight ko po sa June is from Amsterdam to Manila. Pero may layover po ako sa Singapore, parang mga 1.5 hour. So, mag-layover ako ng mga ganong oras. Pero yung ko pa talaga, yung arrival ko po sa Manila. Tapos stay ako dyan ng 2 days. And then, after 2 days, mag-travel na ako from Manila to, to Samar. Yan, kaya nagtingin na ako ng ticket ko. Alam niyo kung magkano yung babayaran ko, papunta pa lang almost 13K. 13,000 pesos, guys Ay, pagkatingin ko nung araw na yun po. Ze zijn hetzelfde. Ano yan? Ze zijn hetzelfde. Right, okay. Kaya nung nakita ko good yun grabe good yung init ng ulo ko. Sabi ko pa kay Marcel, tignan mo to. Few years ago, nung umuwi siya sa, sa Samar, nag-aeroplano po si Marcel, yung binayaran niya ata mga 5,000 or 6,000 plus. Okay sana sa akin yun. Pero yung magbayad ka ng 13,000 papunta pa lang, tapos kung balikan pa round trip. So yung kailangan kong bayaran, almost 25K. Magkano na yun, guys? Pang kain na ko dyan sa labas ng pamilya ko dyan sa Pilipinas. So ang naisip ko po, mag-iba ako ng ng airport na lalandingan or kung saan ako mag-arrive. Kaya makabad trip, yun yung hindi ko maintindihan na bakit ganun kamahal. Na mas mahal pa po yung pamasahe nga papuntang probinsya kaysa sa papuntang Thailand or Hong Kong. 'Di ba? Grabe na makaginto ng airport na yan, Diyos ko Lord. Bahala kayong mang-bash dyan, basta ako naiinis ako. So, ang ginawa ko po, ang gagawin ko, ang arrival ko na is sa Calbayog. May mga subscribers po tayo dyan sa Calbayog. Tapos, may kasabay din po akong isa kong kaibigan nung high school. May option pa nga sana yung Tacloban. Mas mura po sana din yung babayaran. Pero kayong from Tacloban to, Katarman, medyo matagal yung biyahe, guys. Mga 6 hours ata. So sabi ko sa sa ate ko, doon na lang ako sunduin sa Calbayog kaya parang 2 hours lang yung distansya ba. Mas okay na din kaya nga ako mag-eroplano para mas mapabilis yung biyahe ko. Kaya pag mag-bus po ako,
Ilang oras din yun, mga 16 hours or 17 hours. Minsan, abutan pa ng isang araw. Depende po dyan sa Matnog kung makatawid agad yung boat. Isang sabi ko, hindi na ako mag-bus kahit medyo makalisa na tayo. Pero plano na lang kay time is gold. Lalo pat limited lang po yung days ko dyan sa summer. Kaya yung total po ng vacation ko sa June is 3 weeks lang. Tapos magbiyahe pa, mga 1 day din yun from dito to Manila. So in total, 2 weeks po ako sa province. Tapos few days sa Manila. Pero kayo nga po, makabad trip yung yung pamasahe dyan sa Katarman. Kung may nanonood man ako, siya, anik-anik, bawas-bawasan nyo naman po yung pamasahe kay kawawa naman yung mga tao. Gusto lang naman makauwi, tapos ganyan yung bayaran, Diyos ko Lord, almost 13,000 papunta pa lang. Kahit nagtrabaho ka pa abroad, mamahalan din po talaga kayo. Sinasabi ko sa inyo. Di ba, Mila? Yeah, Sabi mo, ya. help. Opo, sabi mo, ya. My area. Galit yan. Kiss mo na si Mama, hindi ka pa sa akin. Ay! Tumatay, hindi ka pa sa akin. Kiss si Mami. I love you. I love you. Buti na lang kayo nandito yung maranday ko. Kumalma na naman po yung natin. Mood. Na-high blood na naman ako. Naalala ko yung pamasahe dyan papuntang Katarman. Diyos ko. Nag-message pagod sa mga kaibigan ko. Sabi ko, diyan nakatira sa Katarman. Sabi ko, grabe naman yung airport na yan. Parang ginto. Kaya ang pamasahe hindi normal, uy. Nag-trending din pala yan dyan. Ganyan nga yung ang pamasahe nga dyan sa airport na yan. Kung saan po yung namin province. Tingnan nyo pala to guys, para ma-imagine nyo po kung gaano kadulas ngayon sa labas. Ganito na po yung mga tao ngayon dito guys, Ayan, daanan yan, pero kayo nag-yelo nga. Nakapag-ice skating pa to. Sinend yan ng katrabaho ko sa store, sabi ng katrabaho ko, ganito din dapat tayo today pag magpasok sa store. Hindi man ako marunong mag-ganon, pero kami nakita din po ako ngayon dito. Naglakad sa labas. Nakasapatos yun ha. Dahan-dahan good. Kay sobrang dulas. Kaya sana talaga mamaya medyo mag-less na yung daan. Kaya hatid lang ako ni Marcel. Delikado din kasi kahit naka-winter tire pa yan yung sasakyan namin. Kasi yan parang sa lahat ng season. Winter, summer, autumn, tsaka spring. Ganyan po kasi dito sa mga sasakyan, alam nyo. May yan sila, may winter tire or yung sa season nga parang winter tsaka summer. Yung sa amin po, 4 seasons. Pero kay matakot pa din ako pag i-drive yan ni Marcel. Baka mamaya hindi din masyadong kayanin sa sobrang dulas ng daan. Kaya sana talaga mamaya medyo hindi na masyadong mga dulas. Yung ating Mila, andun pala nagba-breakfast Kami na namang dalawa ngayon dito guys. Nandun pa yung dalawa sa taas. Kanya-kanya po kami lang. Matthew already on his ass. Maglabas sila ngayon guys. Nadulas ka agad si Kuya. You can continue the vlog. Pusap ka na. Ay, naamras tra. Nou, dat gaat mooi. It's total ice on the street. Ja, heel glad. So the ground is frozen and then rain comes over. So then the rain immediately turns into ice. So today in Netherlands we have code red. And code red means everybody should stay in the house. Yeah. You only go out if it's absolutely necessary. Because people can't walk, people can't cycle, people can't drive cars. Because it's all ice. Looks like it's wet, but it's not wet, it's pure ice. Mooi? Ja hoor, doe maar. So now we need to wait until the sun comes out. Hoe ga je dat doen? Doe maar.
Goed zo. En nou eraf. Nou naar beneden. Ja. Doe maar. Wee. Lekker rustig. Ja, it's quiet. Staat zo. Ik wil papa een handje geven. Doe maar met je mijn handje. Papa even filmen. Mila also likes to try. Dat is mooi, hè? Wow, kom in. Is de prullenbak ook van ijs? Ja, is ijs. Also ijs aan de container. Papa, is het water? Nee, is frozen water, is ijs. Doe maar, ga maar lopen. Dus als je het aanraakt, worden die handschoenen niet nat? Nee, wordt nu niet nat. Dat is mooi, Mila. Wee. Ga maar tegen het heuveltje op daar. Kijk, mijn vriendje is ook aan het kijken. Oh, ik zie het. Oei. Of ben ik echt gaan vallen? Oké. Nou, ga nu maar even zo proberen. Kijk, loop maar. Ja, doe maar. Loop maar. Mila, kijk. Mila, kijk eens. Mila, kijk. Oké, dat is een mooi spel. Oké. Wee. Word je ook zo enthousiast? Well, that's a lot of fun. Ik ga daar naartoe. Nee, dan moet je niet te ver, blijf maar gewoon hier. Kan het nog gladder worden? Nee, het is helemaal ijs. Is Gladder wordt het niet. Is het nog nooit zo glad geweest? Nou, vorige keer was het ook heel glad, maar dit is nog gladder. Oei. Wat? Doe maar, Mila, ga maar glijden. Het is zo glad dat ik bestuurd word. Zo glad is het. Nakita niyo po yung video ni Marcel, guys. Ganyan po ngayon sa labas. Actually, nandun pa po sila. Siya na lang pinag-vlog ko kaya hindi ako lumabas kaya sobrang lamig. Tsaka mag-prepare din po ako ng lunch. Kaya baka magtrabaho nga tayo today. Baka lang. Kaya pinag-iisipan ko na lang kung papasok ko today or extend ko na lang yung trabaho ko sa Monday. Kaya yun din po yung sinadjust ni Steph. Sabi niya, make sure lang na safe kang makapasok sa trabaho. Pero kayo nga po, pure ice talaga yung sa daan. So sabi ni Marcel, kahit naka-winter tire pa yung sasakyan, delikado pa din. Pero sabi niya, magantay daw kami hanggang alas 10 dito. Tsaka kami mag-decide kung magtrabaho ako today. Pero kay si Matthew tsaka Mila, enjoy po ngayon doon sa labas. Kaya nandun pa rin sila ngayon, naglalaro. Kaya tingnan na lang natin kung makapagtrabaho tayo today. Pwede din na lang hindi, no? Para safe lang po. Bumalik na po sa bahay yung mga bata. Kaya may natumba doon. Saan kanina ang nauntog? Nauntog daw yung ulo niya. Hindi ko nga nakita kaya nandito ko sa bahay. Nagluluto po ng ulamin ko sa lunch. Wawa man ang kuya. Paano nauntog? O paano natumba? Ganyan? May bukol ka na? Masakit pa, hindi na? Heel erg gevallen? Heel hard? Hala, pag magsuka ka, sabihin mo kay mama, okay, tsaka papa, kay delikado yan. Sana hindi masyadong nauntog yung ulo niya. Eh, may man kasi kanina siya may jacket, tapos yung niya, kung magkakalo-kalo sa jacket. Hindi ko kasi nakita kung paano eh.
Natakot ako baka mamaya medyo na ano talaga yung ano niya, ulo na alog ba. Pero sana hindi naman. Kaya medyo i-monitor ko din yan. Sabihan ko nga si Marcel na i-monitor si Kuya. Kaya baka mamaya magsuka, di ba? Pag ganyan po, medyo may something sa loob na nangyari ba? Kuya, hindi ka nahilo, Kuya. Betcha? Huwag ka muna manood ng TV kaya. Mahiga ka? Sarap buhay ngayon yung mga bata dito sa bahay, guys. Pa-snack-snack lang o pakain-kain. May request sila ngayong umaga. Katatapos lang nilang May request kasi sila ngayon dito. Gusto nilang magkasawa. Ay, yan po yung prepare ko sa kanila. Ikaw din, Mila, di ba? Yeah. Okay. Buti na lang kaya nakagawa din po tayo ng mga nakarang araw. Pero hindi ako makain kaya mag-fasting ako today. Kahapon kasi hindi na nakain ko. Kaya day off ko. Sabi ko sa inyo pag day off ko, yung naisip ko lang po dito sa bahay kapag hindi ako maglabas, puro pagkain. So ngayong araw, itatry ko. Itatry lang po. Itatry ko lang na mag-fasting. Kanina umaga yung breakfast ko, itlog lang. Tapos sa lunch, chicken, tsaka lettuce. Hindi ko na ginawang salad. Talagang pure lettuce lang po yung kinain ko. Yung pinartner ko sa chicken. Tapos mamayang gabi, mag-steak kami. Kaya iba kapon, nakabili kami sa Macro. Akala ko sa Sunday ko pa yun gagawin or Sunday pa namin yung pang dinner. Sabi ni Marcel today na lang daw. Sa ngayon, ang kasama po muna ng mga bata. Medyo natitempt nga ako na mag-try pero kay bawal. Pigilan ng temptation. Tingnan natin kung makayanan. Ashley, okay na nga ulo ko ya? Yung tsura ni Matthew. Ashley, TikTok. oh, TikTok? Opo na maayos manang. Malaglag ka dyan. Buong araw po yan sila ngayon sa bahay. Mamaya pag makapasok ako sa work, si Marcel magbantay sa kanila. Magbaba yun siya. Kaya nandun na ngayon ang aming Papa Bear sa taas. May mga orders na naman siguro sa yung mga cards. Andun na naman po yung dalaw ngayon sa labas, oh. Naglaro po sila sa garden. Tingnan nyo dyan, guys. Madulas din po yan dyan. Parang lang basa. Pero hindi po. Pure ice yan. Na yan, oh. Hindi ko na sila doon labas sa may street kay. Ayaw kong maglabas. So dito, nakikita ko pa sila. Tapos medyo safe po dito. Kasi Matthew kanina nga nadulas. Hindi ko rin nakita. Pero parang medyo okay man siya. Ang ending pala today, hindi ako magpasok sa work. Ang gagawin ko na lang, bukas na lang po ako magtrabaho. Off ko good sana bukas. Pero kaya nag-change na lang ako ng off. So bukas pag hindi pa kung hindi na mag-ice yung labas o yung ground, baka mag-work ako pag hindi, Monday na lang, from 9 to 5 siguro. Kaya off tayo today, guys. Makapag-vlog po tayo. Sana matapos lang, hindi tayo tamarin. Kaya nandito din kasi mga bata, kaya mabusy din po tayo sa vlog, no. Hindi lang ako makita nyo mamaya kay pagsuntukan ko tong para may makita kayo, joke lang. Baka may mga seryosong subscribers dyan, ha? Huwag masyadong seryoso, guys. Kalmahan nyo lang. Time check, guys. 4:23 po ng hapon. Nakapagtupi na tayo sa taas. Mag-prepare pa ako ng dinner namin. Yes po, magdi-dinner time na po dito ngayon. Yung mga bata nandito na din sa loob. Katatapos lang yung maglaro sa garden. So, yung dinner namin tonight, itong steak nga, hiwain ko to siya tapos magluto mamay si Marcel ng fries. Yun yung pinakakanin ng mga bata. Ako, pinag-iisipan ko pa kung mag-rice. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Sana ako today, mag-fasting sana. Pero tingnan na lang natin mamaya sa tawag ng ulam. Parang gusto ko kasing parisan to ng fries or rice eh. Kasarap good na ito, guys. Tsaka medyo may taba-taba pa. Ito yung favorite namin ni Marcel doon sa sa Macro na steak nga. Ito ata yung Irish or Scottish na na beef. Ito yung masarap kasi malambot po siya. Super yummy. Pero kailangan well done. Kaya ayoko po ng medium, yung may dugo-dugo pa. Hindi ako magkain. Pero masarap din po siya. Na-try ko siya. I mean, mas malambot kaysa sa well done. Pero hindi ko alam. Parang pag nakikita ko may dugo-dugo pa, hindi ko masyado siyang makain. Pero masarap po. Kaya na-try ko nga last time. Tsaka medyo mas matigas konti yung well done. Pero hindi ko man yun inaano kay. Importante, walang dugo. Masarap to mamaya kay may taba-taba. Ito yung gusto ko rin sa steak. Yung medyo may nga po siya, kunting taba. Yung tsura, guys. Yummy! Ano kaya kung may ganito sa probinsya ba? Nang matikman din ni nanay. Kaso sila nanay hindi kumakain ng baka. Lalong-lalo sa tatay.
Hindi yun siya mahilig sa mga karne. Lalo na kung baka na, hindi ko yun magkain. Si Lito nga alam nyo, halimbawa magnilaga ako or magbulalo. Hindi yan siya magkain ng baka, pag yun yung karne na niluluto ko. Pero magkain siya ng steak. Diba? Buang lang. Pag steak, okay siya. Pero pag mga sa ibang putahe o luto, hindi yan siya magkain. Si Lito po. Grabe ka, ganda ng itsura, oh. Ito lang po yung lalagay ko ngayon sa ating steak. Dito na pala, lalagay ko na dito. Ito lang guys, may Himalaya salt. Sarap din po ito siyang asin at garlic powder, tsaka black pepper. Ito lang ilalagay natin para magkaroon ng lasa ang natin steak for tonight. Tingnan nyo mamaya pag naluto na to. Baka mapawaw din kayo. Si Marcel naman po ngayon fries, luto. You're also going to eat fries or just the beef? Okay. Kasi sabi ko sa inyo, di ba, carbs free din po siya ngayong mga nakarang araw. Parang nagaya siya sa akin. Na-motivate siguro siya. Napansin niya kasi dito sa bahay na hindi ako masyadong hindi nagkakanin. Or medyo less yung yung kinakain nga. Siguro na-realize niya, busy budget itong babaeng to magaya. Mas maganda talaga yung ganun, no? Yung hindi mo na kailangan i-ask. Kailang beses na rin po ko sa kanya magtanong minsan. Mga nakarang buwan. Anong plano mo sa diet mo? Wala lang yun siyang comment. Hindi nayaan ko na. So ginawa ko, ako na lang mismo nagsimula sa sarili ko. O ngayon, napansin niya. Ngayon, busy din po siya mag-carbs free. Yan lang palang motivation niya. Kailangan ako yung mauna. Pero may mga nag-comment din po na pumayat na daw ako. Ano sa tingin nyo guys? Hindi pa po kasi ako nagkikilo eh. Nag-curious ako timbang. Kaya baka mamaya mag-expect ako na nagbawas ako ng timbang. Pero hindi pala. So baka mamaya masira lang yung natin, diet. Pero kaya feeling ko din naman, lalo pagdating sa mga ko sa pantalon, parang medyo okay na yung size. Pero hindi natin alam guys. Kaya depende din yan nga sa tawag ng tiyan. May mga araw din po kasi talaga na grabe ako kumain. Lalo na pag off ko. Pero kaya itong mga karang linggo din, busy masyado sa trabaho. Kaya din siguro yung isip ko nalibang na hindi masyadong magkain-kain. Kaya delikado. Lutuin na ng ating Papa Bear yung guys. Fries. Yan po yung pinaglulutuan namin. Pwede nga ako dito magluto ding crispy pata. Talk that? I can also fry the crispy pata here. It's Jollibee. For Jollibee. Naluto na ang unang batch, guys. Na-slice ko na din po. Tikman natin. Wala ba itong masyadong dugo? Yung gusto ko yung medyo may taba-taba. Yung fries hindi pa masyadong luto. Kaya naante pa namin para ma-partner nga dito mamaya. Oh, grabe kalambot. Uy, hindi mo normal. Wala talaga siyang dugo. Very good. The best po ang Irish na beef. Yummy. Naluto na nga po yung fries na ginawa ni Marcel. Mas masarap pa to sa McDonald's na fries, guys. Promise. Ayan na yung itsura, oh. Mama, may amak po butter. This is nicer than McDonald's. To make Marcel. Mama, may amak po drink ko. Gusto mo to? May tubig ka pa. Okay, babe. Tapos parisan pa ng steak. Na, good luck. Finish ang laban. Mag-ano kami ngayon to? Carbs. Perfect combination ng guys. Ang fries pero mas masarap pa to kung may salad din. Yummy? So, grabehan na to guys. Alam niyo yung nararamdaman ko po ngayon. Katatapos lang po pala namin, dinner. Diba hindi ako nagtrabaho buong araw? Nakaupo lang ako dito. Mas napagod pa po ako ngayon. Nasa bahay lang buong araw kaysa sa mag-work ako sa store o sa office. Parang hinaantok na naman nga ako. Diyos ko. Wait lang. Ano magagawin mo? Ako.
vast hebben. Babay na sa vlog. Please like and subscribe bij de volgende perfecto. Kiss mama. Kiss mama. Nakikita Naglaro na tayo. Oké, maar Gusto na niyong maglaro ka. So, thank you for watching. Nanay, tatay, pakita mo kanila. Okay. Dalawa ka ba? Gano'n. Marunong na to siya mag-Tagalog, guys. Nanay, tatay. Nanay. Ikaw, ganyan ka sa kamay mo. Ganyan, di ba, sa kamay mo? Nanay. Harder. Gusto ang panapay, ate, kuya. Gusto ang kape. Lahat ang gusto ko, yung sasabihin ko. Kamahat naman yung titingno ko. Isa dalawa, tatlo. Bilang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanggigigil ako sa'yo. Nanggigigil ako sa'yo. Mama kan steen poppies en als je het afkeren, dan ga ik jou Bye, een keer guys.